Sa iba pang balita, humarap kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kahapon ang ilang pulis Maynila na nasibak sa pwesto matapos ang marahas na dispersal sa US Embassy noong Miyerkules. Kasunod nito, nagbigay naman ng salaysay ang iba pang pulis at mga tiga Bureau of Fire Protection na sangkot sa insidente. Nais din daw silang makausap ni Pangulong Duterte para marinig ang magkabilang panig. May report si Mariz Umali. Kasunod ng marahas na dispersal sa US Embassy noong Miyerkules, ipinatawag kahapon ni PNP Chief Bato de la Rosa ang mga pulis at ilang opisyal ng Manila Police District na na-relieve sa pwesto. Kasama sa 8 sa 10 pulis na dumating sa PNP headquarters sina Police Senior Superintendent Marcelino Pedroso Jr. at PO3 Franklin Co. na driver ng nag-atras sa Banteng Mobile. We are being directed to report to our Chief PNP. So, we are hoping na talagang maayos na po yung problema. Sasabihin lang na po namin kung ano po yung nangyari talagang totoo. Humingi naman ng tawad si PO3 Co sa mga nasaktan sa insidente. Mayroon din siyang hiling. Mas maganda pong makausap ko si Presidente para marinig niya rin yung panig ko. Humingi ako ng paumanhin doon sa mga nasaktan. Sa press conference ni Pangulong Duterte pagkagaling sa kanyang state visit sa Brunei at China, sinabi niya posibleng self-preservation ang ginawang pagmamaneho ni Co. Pero nilinaw ng Pangulo na hindi ibig sabihin ay tama ang pangyayari. Nais din daw ng Pangulo na makausap ang mga pulis na sangkot sa dispersal para marinig ang magkabilang panig. I intend to look at it. I will try to talk to the police, invite him for coffee, and I will talk to the activists. I would like to know what really happened. May payo naman si PNP Chief de la Rosa kina Pedroso at Co. Yung payo, magbigay ng payo sa amin. Na dalagang yung ginawa po namin ay isang tungkol lang namin bilang pulis. Harapin lang namin yung talagang tunay na nangyari. Ngayong araw, isa-isang nagpuntahan sa CIDG-NCR ang mga pulis mula sa District Public Safety Battalion ng Manila Police District, pati mga tauhan mula sa Bureau of Fire Protection para magbigay ng kanilang salaysay. Hindi na sumama rito ang 10 opisyal ng MPD na sinibak sa pwesto na nauna nang nakapagbigay ng kanilang testimonya sa CIDG. Kalahati na sa 6 na pong inaasahang mag-report sa CIDG ang nagbigay ng kanilang judicial affidavit. Iba pa kung anggulo kaming dinidetermine. Dalawa kasi to. Ito yung po pwedeng maging liability ng pulis at reaction nila na mali doon sa mga pagiging unruly na sinasabi nilang rallyista. Isa si PO1 Eric Gamueda sa mga pulis na nagtamo ng sugat sa braso at binti, pati bukol sa ulo dahil daw sa pananakit ng mga rallyista. Desidido siyang maghain ng mga kasong illegal assembly, direct assault, physical injury, malicious mischief at resisting arrest sa mga rallyista. Dire-diretso sila. Sa nagbabato ng mga pintura, tulakan, yung iba na mamalumag. Fair lang tayo. Ayaw ko yung pulis ko abusado. Pero ayaw ko rin yung pulis ko inaabuso. Masakit sa akin yan. Kasama rin ang mga rallyista sa mga inimbitahang magbigay ng salaysay pero hindi sila sumipot. Huli na raw nilang natanggap ang imbitasyon. Pero kaninang umaga, nagsagawa sila ng kilos protesta sa harap ng Gate 1 ng Camp Crame para ipanawagan ang pagkakaroon ng independent investigating body na tututok sa insidente. Dapat daw itong pangunahan ni na Pangulong Duterte, PNP Chief de la Rosa at ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre dahil wala raw silang tiwala sa PNP. Bukas po ang sandugo, ang kilusan ng mga katutubo at mga mamamayang Moro sa pakikipag-usap sa ating presidente. Gusto namin na meron talagang managot dito, hindi sapat. Hindi sapat yung pag-relieve o pag-suspinde. Tingnan na natin muna yung sa IDG. Hindi naman ganun kalaki na insidente yun na kailangan pang Chief PNP, Secretary of Justice at saka yung presidente ang mag-form ng independent body. Hindi naman siguro gano'n. But sige lang, we respect their opinion. Siniguro naman ang CIDG na katotohanan lamang ang hanap nila. Kumpiyansa rin silang matatapos nila ang resulta ng investigasyon sa loob ng 10 araw. Kasalukuyan na rin pinag-aaralan at pinagtatagpi-tagpi ng CIDG ang mga nakalap na video mula sa US Embassy, katabing establishmento, mga kasama sa protesta at maging ang videong kuha ng GMA7 para malaman kung paano talaga sumiklab ang karahasan. Mariz Umali, GMA News.